ng mga pribadong kumpanya o lokal na pamahalaan na i-develop ang lupa. Siyempre kailangan namang hindi naman sila habang buhay na mahirap na gano'n na lang. Lalo sa talagang nakikita mong nagsusumigasig. Kasi yun yung wala ang gobyerno yung resources, yung investments. Kumbaga sino magpo-provide sa kanila kung hindi ka kaya ng pamahalaan? Pero ayon sa urban planner and developer na si Architect Felino Palafox Jr., dapat prioridad ang mga mamamayan sa anumang plano ng pag-unlad. People first, or social equity, then planet Earth, or the environment, then profit or economic goals. Hindi na pwedeng puro profit and economic goals. Dapat balansyado yan. Unfortunately po, wala tayo talagang honest to goodness, up-to-date, best practice urban planning in our country. Para sa unang balita, Marizo Mali reporting. Imbestigahan ng DILG ang nangyaring karahasan sa demolisyon sa Silverio Compound kahapon. Aalamin po ng kagawaran kung gumamit ng labis na puwersa ang mga pulis. At kung po niyan, makausap natin si Interior Secretary Jesse Robredo. Good morning po, Secretary. Good morning, Igan. Magandang umaga po sa lahat. Okay, sa pagkakataon pong nasilip nyo itong pangyayari dyan po sa Parañaque, may paliwanag na ho ba itong mga opisyal ng SWAT kung bakit to naging ganun yung reaction na sa mga nagprotesta? Una po, ang hinahanap kung sino nga po yung namalo habang nakaposes na yung mga nahuli. Sasampahan po ng kaso yung lahat na nangharas ng pulis. Opo. Subalit yung nagmalabis po sa kanyang tungkulin. Opo. Iimbestigahan at sasampahan ng kaso rin. Nalaman na ho ba kaninong bala nang galing yung isang namatay po? Hindi pa, Igan. Oo. Hapon pa iniimbestiga yun. Hinihinga ho yung kooperasyon ng pamilya. Kasi sa umpisa ho ata may pag-alanlangan na ipa-autopsy. Ah, Kung okay. kailangan natin malaman kung talaga humbala, kung ano ho yung nakamatay sa kanya. At pinabalistics na po ang baril ng mga SWAT. Pinarafin test na po yung mga pulis. Opo. Talaga naman pong agarang inimbestiga yun. Yung mga namamaril na nakita natin dito sa video, nakatutok pa sa mga tao, blank bullet ho ba talaga yun, Secretary? Ang report ho ay blank bullets. Oo. Pero kailangan siguro, Igan, bago po natin bigyan ng conclusion, Oo. siguruhin po natin na talagang blank bullet. Ayan ho, kasi allowed ho ba siya sa Hindi yung sa blank bullet, sa plastic bullet. plastic bullet? Okay. Allowed ho ba? Pero plastic bullet, ibig sabihin, pwedeng tumama rin ho, di ba? Opo. Ang katunayan parang mas stun type siya ho kesa yung parang yung plastic bullet ho, Oo. mas naninindak at nakakasakit. Ang SWAT ho ba allowed talaga sa mga ganitong uri ng... Kailangan ho talagang backup yung CTM. Ang Okay. katunayan yung SWAT ho, deterrent. kasi may anti-riot police tayo, di ho ba? Ang anti-riot police ho, pag napansin nyo, hindi siya armed. Oo. Pero kaya ho merong SWAT kasi pag nagkagulo nga kagaya kahapon, meron naman hong seguridad, hindi lang po yung police kundi yung mamamayan. Okay. Sabi ho ni Chairman Eta Rosales ng CHR, dapat di raw po nagdadala ng baril ng mga tear gas sa demolisyon. Ano bang natin dyan role sa Secretary? Ang una ho, ang mga gamit hong ito ay nakatabi dyan. Gagamitin lang po pag kailangan siya. Ika nga ho, sabi ko, ito ho ay deterrent at the same time. Para lang mas malinaw, Arnold. Halimbawa ho, parehos lang yung nagdi-demolish, yung police at yung di-demolish. Kagaya po nito, may molotov, may bote, lahat na gamit. Hindi na ho masusupil yan dahil wala nga hong deterrent. Bukod sa pagdisarma po ng mga SWAT members, may mga ilan pa ho bang maaaring parusa silang kaharapin? Ang sa akin ho, hindi lang bukod sa pagdisarma. Oo. Kung sino man ho yung nagmalabi sa kanya pong tungkuling kahapon, Oo. may kaso ho yun. Okay, sa panig naman ho ng mga informal settler, sila ho'y namato eh. Parang wala rin ho bang pananagutan yung mga leader nito? Ang una po yung yung mga nahuli kahapon, ang direktiba ho nun, sampahan ng kaso. Okay. Ang kaso ho nun, alarm and scandal, kung may Oo. deadly weapon na nakuha po, illegal possession ng deadly weapon.
Oho. At kung ituturo ho kung sino yung mga nagpasimuno nun, dapat sampahan din ang kaso. Okay, yung lokal na pamahalaan, anong pananagutan? Sabi ni Congressman Edwin Olivares, meron daw hong kasunduan na wag muna ituloy ang demolisyon. Ano ho bang impormasyon nakarating sa tanggapan ninyo? Nung nakarang Biyernes o Huwebes, sinulatan ko si Mayor Bernabe. Okay. Dahil nga po yung i-demolish, humihingi mo ng pakikipag-ugnayan sa kanya. Opo. At nung Biyernes o nung Linggo, pati si Congressman Mariano tumawag sa akin. Opo. Ang binubuhusan na ho namin, nag-usap kahapon ng umaga. Opo. Ang problema lang ho, ang talagang tumugon lang ho sa usapan yung kapulisan. Nung mag-umpisa ho na yung problema, pumunta ho yung representative ng informal settler sa Krame. At nung mag-uusap na ho sila sa Parañaque, pumayag ko si Mayor Bernabe na mag-usap po sa City Hall ng Parañaque. Opo. Hindi na ho sila nagkatagpo-tagpo. Okay, ito ho ba informal settler at sinasabi ho, may mga titulo na raw silang pinanghawakan? Hindi ko alam gaano yung legalidad niya. Okay. Ang talagang issue lang ho dyan ganito. Una, may miskomunikasyon at palagay ko kulang ng tiwala yung magkabilang panig. Oo. Ang sabi ho ng city government ng Parañaque, ang i-demolish sila ay talipapa lang. Oo. Dahil nga ho kung yung mga bahay ang kanilang i-demolish, meron hong ibang merong ibang requirement yun. Opo. Ipatan, compensation, ito ho yung UDHA. Oo. Subalit yung mga commercial establishments ho talaga ang katunayan. Hindi ho nasasakop ito ng UDHA. Oho. Pinagtalunan po kahapon kung paano yung bahay daw ay ang ilalim, tindahan. Yun ho sana yung dapat pinag-usapan. Okay. Until na hinaras po yung polis ng mga natagaron. Okay. Sa panig niyo, itong reaksyon ba ng polis, labis sa inaasahan o tama lang po, Secretary? Ako lang po hanggang dun sa hindi nila sinaktan yung Nakaposas. Oho. Palagay ko ay commensurate po yung response ng polis. Oo. Hindi ho pwede na Huli makikita ng mamamayan na ang para ho bang ikaw mismo ang nag-i-initiate na magkaroon po ng gulo. Okay. Dapat po yung ganun sinusupil, kaya tama lang po siguro yung response. Tsaka pag nakita uli ito ng mga kasamahan nila, di lalo pang tataas pa tensyon. Nahuli na nga, sasaktan pa. Ayun. Tama ka dyan, Igan. Sa ganang yan, na palagay ko yung nahuli na dinala na po sa presinto, sinampa ng kaso, hindi na sinaktan. Kasi hindi natawag ng katungkulan nila yan ay gigil na. Ang katunayan ho, hinihingi ho sa may kapangyarihan at otoridad na mas mahaba ho yung kanyang pag-unawa at pagpasensya. Okay. Secretary, maraming salamat po at good morning. Maraming salamat din. Interior Secretary Jessie Robredo ng DILG. Mamaya po, makakausap natin para malinawan na tayo sa isyong yan. At may pangalawang wave mamaya si Parañaque Mayor June Bernabe. Gayun din po yung kinatawan ng mga residente at ng National Housing Authority. Sa Pasig, sugatan ng isang rider sa banggaan ng kanyang motor at isang SUV. Ang aksidente, huli sa CCTV. May live report si Love Anyuve. Love? Maraming salamat, Rhea. Ang aksidente ay maiiwasan kung tayo po ay magbibigayan at mag-iingat kung tayo ay gagamit ho ng ating kalsada. Leksyon marahil po yan. Ang mapupulot natin dito sa video ating na makikita ngayon, no? Nakuhanan po yan noong April 21, mag-aalas 2 po ng madaling araw. Huli po sa CCTV ang bangga ng SUV at motorsiklo sa intersection ng C. Raimundo at Mercedes Avenue sa Pasig. Ang SUV po ay galing sa C. Raimundo paliko sa kaliwa, habang ang motorsiklo ay padiretso patungong Mercedes Avenue. Nagpang-abot po ang dalawa sa C. Raimundo kaya natumba po ang motorsiklo. Kalaunan po ay nagkaaregloan na lamang ang dalawang kampo. Inabutan na lamang ng driver ng SUV ng pera ang driver po ng motorsiklo. Ayan po yung nangyari. Ayan naman, mula naman po dyan mga kapuso, itong daloy ng trapiko naman po ang ating tutukan ngayon. Makikita ho natin ngayon excuse me lang po. Makikita ho natin ngayon ang tuloy-tuloy pa rin pong daloy ng trapiko dito po sa kahabaan ng EDSA. Makikita ho natin yung mga patungo po ng Cubao
At yung kanang bahagi naman po, tuloy-tuloy din po, wala rin hong problema yung mga patungo ng Makati. Dahil sa magandang paggalaw, ito naman po ibang balita naman ho tayo. Dahil sa magandang paggalaw ng presyo ng langis, hindi na po ipagpapatuloy ng ilang transport group ang kanilang petisyon para sa pagtaas ng pamasahe mula 8 pesos patungong 10 piso. Kontento na raw sila sa 50 centavo na provisional increase. Willing din po ang grupo na ibalik sa 8 pesos ang pamasahe sa oras na mababa ang presyo ng diesel sa 45 pesos kada litro. At yan po muna ang aking update mula dito. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Love Añuver. Lalaki ng hold up sa isang bus patay matapos makaengkwentro ang pasaherong polis. Alamin ang mga patok na summer destination sa Negros Oriental at Sorsogon. Pagpauli, tutok na sa unang balita.